Ang kahuli-hulihang patak ng kanyang lakas, andito na. At maya-maya lang, sasambitin na niya yung ika-6 na salita. Naganap na. Juan 11:30. So nung matanggap ni Jesus ang suka, ito yung kanyang sinabi at itinungo ang kanyang ulo at siya ay namatay. So sa konteksto na sinusundang pananalita, ito ay pahayag ng tagumpay. Na isakatuparan na ang lahat ng hinihingi ng katarungan ng Diyos. Yung kanyang ako'y nauuhaw ay hindi daing ng kahinaan. Yun ay pahayag na tinanggap na niya hanggang sa dulo. Natapos ko ang kaparusahan. Naibigay ko ang kahuli-hulihan kong lakas at ako'y mamamatay na. Eto na, naganap na. Yung original na salitang isinalin po rito na it is finished, naganap na, ay isang salita lang sa Griego, tetelestai. Yung salita na yon ay ginagamit sa iba't ibang konteksto sa lipunan ng mga Griego at Romano, yung alipin na natapos na niya yung kanyang gawain, tetelestai. Yung isang may utang na bayad na yung kanyang mga utang, tetelestai. Yung isang sundalo na mission accomplished, tetelestai. Yung isang matagumpay na general na nagtagumpay sa laban, sa digmaan, tetelestai. Ito, dito sa puntong ito, yung theological na kahalagahan nito na isinasaad nitong naganap na, nitong tetelestai, una, ang kautusan ay natupad na. Si Jesus ay tumayo sa halip ng makasalanan sa ilalim ng kautusan at ginanap niya ang lahat ng hinihingi nito para sa atin. Sabi niya sa Mateo 5:17, huwag ninyong isiping pumarito ako upang sirain ang kautusan o ang mga propeta, yung Biblia. Pumarito ako hindi upang sirain, kundi upang tuparin ang mga ito. Natupad na niyang lahat at ito yung kabayaran, tinupad niya. Ang taong nagkasala ay dapat mamatay. Tayo ng mga makasalanan dapat mamatay. Or yung ating kahalili. At iyon ang kanyang tinupad. Siya, nakahalili ng makasalanan, dapat nang mamatay. Yan ang mabuting balita. Tayo'y mga makasalanan. Hindi maaaring may turing na matuwid, subalit merong katuwiran na ibinibilang sa sumasampalataya. Yung katuwiran ni Jesucristo ay parang damit na idinadamit sa isang makasalanan na sumasampalataya. Idinadamit yung malinis na damit ng katuwiran ni Jesucristo at pag siya'y tinignan ng Diyos, walang bahid, bayad. Hanapin ang mga nawawala, iligtas ang mga makasalanan. At yun ay natapos sa krus. Ang krus, ang pagtatapos ng lahat ng gawain na kailangang gawin sa kanyang misyon ng pagtubos. At dito, sa huling patak o huling tibla ng kanyang lakas, sinambit niya, tetelestai, at itinungo ang kanyang ulo. At ang puot ng Diyos ay napaglubag na. Tetelestai, wala nang kapuotan. Napaglubag na ang galit, ang puot ng Diyos sa mga makasalanang kanyang tinutubos. Maraming mga tao ang hindi komportable doon sa marinig na ang Diyos ay napupuot. May kapuotan ng Diyos. Ang Diyos ay napupuot sa makasalanan. Sabi niya sa Juan 3:36, ang hindi sumusunod sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay mananatili sa Kanya. Habang ikaw ay wala kay Jesucristo, ang puot ng Diyos ay nakatira sa iyo. Yun yung ibig sabihin ng nananatili. Nakatira sa iyo ang puot ng Diyos. At pagka ikaw ay namatay, ibabagsak sa iyo ang puot na yun. Sabi sa Roma 2:5, ayon sa iyong katigasan at pusong hindi nagsisisi, ay nag-iipon ka para sa iyong sarili ng puot sa araw ng kapuotan at pagpapahayag ng matuwid na paghuhukom ng Diyos. Kaya dito sa pahayag ni Jesucristo, tetelestai ay sinasaad na tinanggap na ni Jesus ang lahat
ang buong-buong kapuotan ng hatol ng Diyos laban sa mga makasalanan na kanyang tinutubos. Sabi sa unang Juan 2:2, He is the propitiation for our sins. Yung salitang propitiation, ay pagpapalubag ng puot. Siya ang tagapagpalubag ng puot ng Diyos para sa ating mga kasalanan. At sabi sa Isaiah 53:10, yung binasa natin kanina, nalugod ang Diyos, nadurugin siya ng kanyang puot. Sapagkat siya ang tumatayo sa halip ng mga makasalanan. Kung ikaw ay hindi sumampalataya, kung tinanggihan mo ang Ebanghelyo, haharap ka sa Diyos na napupuot sa iyong mga kasalanan. Kaya, ang panawagan uli sa iyo, makipagkasundo ka sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. At maalis ang puot ng Diyos na nasa iyong ulo. Kapayapaan ang tetelestai. At pang-apat, ang ransom ay naibayad ng ganap. Yung ransom po, sa konteksto ng mga Griego, Romano at mga Hudyo, ay iba sa pagkaintindi natin. Yung ransom sa atin, bayad sa kidnapper. Ang ransom sa Biblia ay alinman na pantubos o pambili sa isang alipin o kaya ay pantubos sa isang kamag-anak na hinatulan ng parusang kamatayan. Ibinabayad sa korte. Pag nagbayad yung kamag-anak ng kriminal na hinatulan ng kamatayan, pinalalaya siya. So ganoon yung ransom ni Jesucristo. Yung kamatayan niya ay ganap na kabayaran para mapalaya ang makasalanan sa pagkakaalipin sa kasalanan at kamatayan. Tetelestai, bayad ng ganap. Paid in full. Yun yung katumbas ng tetelestai, yung tinatatak, paid. Yun yung tetelestai ni Jesucristo. Yun yung naganap na ni Jesucristo. At panghuli, ang tabing ay nabuksan na. Lumindol at nabiyak, nahati yung tabing. Sabi sa Marcos 15:38, ang tabing ng templo ay nahati sa dalawa, mula sa itaas hanggang sa ibaba. So yung pinapakita rito sa atin, sa pamamagitan ng naganap ng gawa ni Kristo, tayo ay mayroon ng bukas na daan ng paglapit sa trono ng awa at biyaya. Kaya sa panawagan uli sa inyo na mga wala pa kay Jesucristo, si Jesucristo ang daan, siya ang buhay, at sa Kanya ay bukas yung daan ng paglapit sa Diyos. Naganap na. Wala na tayong kailangang gawin, kundi kilalanin siya, magbalik loob sa Diyos, at sumampalataya sa Panginoong Jesucristo.